Hoy, may bagong lipat sa sityo mo ah. O tapos? Mukhang mayaman. Pasaring ng kaibigan nitong bakla sa salon ng umaga ng Lunes. At ang yummy Stacy. Ayan ka na naman Alfie. Last time sabi mo, yummy yung owner ng bagong tayong restaurant sa bayan. Tapos ang pangit naman pala. Inis na sagot ng dalaga. Siya si Stacy Breck, ang dalagang anak ng isang British national at isang Pilipina. Nang mamatay ang kanyang ina, mag-isa na lang siya. Ang ama din kasi ng dalaga ay hindi naman niya nakilala. Nagtry siyang i-research ito sa internet pero wala siyang napala. Kaya tinanggap na lamang ng dalaga na mag-isa na talaga siya sa buhay. Buti na lang at may Lola Dahlia siya na nariyan para sa kanya. Agriculture ang kurso ni Stacy at hindi siya lumayo. Dito lang siya sa kanilang probinsya. Gamit ang pinag-aralan para magtanim at makaani. Sa awa ng Diyos, naging maayos ang lahat sa kanya. Pero biglang nagbago ang tahimik niyang buhay sa countryside nang may tumira sa malaking bahay katabi ng kanilang lupa. Ang misteryosong lalaki na hindi niya kilala kung sino at kung saan ito galing. Pero ayon sa haka-haka, ito raw ang nakabili ng malaking bahay na iyon. Ang haunted house na minsan na niyang pinasok para mag-ghost hunting nung teenager siya kasama ang kanyang mga kaklase. Maayos pa ang lahat nung una, hanggang sa unti-unting nabwisit si Stacy dahil sa ugali nito. Minsan silang nagkaharap nang padaanan nito ng kotse ang tanim niyang mga repolyo. Sa galit ni Stacy, itinapon niya ang mga palakang bukid sa balde. Ibinuhos niya sa nakabukas na bintana sa likod ng bahay nito. Misteryoso ang binata. Gwapo pero mapagpatul sa babae at wala rin siyang pake kung malaki itong tao at mukhang mamamatay tao. Gaganti siya't hindi siya mapipigilan. Hoy, sa susunod, kapag tumapak pa yung gulong ng sasakyan mo, bubutasin ko yan. Tandaan mo yan. Sigaw nito nang muling padaan si Kian Amadis na isa palang leader ng isang sindikato. Ano kaya ang mangyayari sa away ng dalawang to? Napaismid si Stacy at agad na tumayo sa kinauupuang stall na maliit. Kinuha niya iyon at pati ang piko na ginamit niya sa pangbungkal ng lupa sa taniman. Sinulyapan muna ng dalaga ang kadadaang Montero Sport na itim bago tumalikod. Dumaan na ang siraulo niyang kapitbahay. Kailangan talagang narito siya sa taniman niya kapag dumaan ito dahil kung hindi, pisat na naman ang isang plat ng kanyang repolyo dahil sa bulag na taong yun. Bakit kasi sa dinami-rami ng lugar, bahay at lupa na bibilihin sa buong Pilipinas, ito pang malaking bahay sa tabi ng kanilang lupain ang binili nito. Masaya na siya sa buhay at sa pag-aalaga ng mga tanim tapos tuwing katapusan ng buwan, mag-harvest at magdi-deliver sa bayan nang biglang nagkaroon siya ng kaaway dahil sa walang pakundangang kapitbahay niya. Simple lang ang buhay dito sa lugar nila. Layo-layo ang mga bahay. Sariwa ang hangin dahil sa maraming punong kahoy. Malinis ang tubig sa ilog na siyang pinagkukunan ni Stacy ng pandilig araw-araw gamit ang malaking sprinkle. Ilang minuto lang ang layo sa kanila kaya hindi mahirap mag-igib. Dinadaanan ng harapan ng bahay nila. Kalsada kasi yun at ang dulo ay ang bahay na ng demonyitong kinaiinisan niya. Noong nakaraang buwan ay hindi pa sementado ang harapan ng kanilang bahay. Pero nang dumating ang kapitbahay niya, ipinasemento yun. Nagtataka nga siya sa kapitan ng kanilang barangay kung sino yun at sobrang maalwan. Siguro'y nakakakuha ng malaking pakinabang kaya VIP ang turing. Ang taniman ni Stacy ay nasa gilid lang din ng kalsada sa unahan ng bahay nila. Ang bungalow style na may terrace. Luma na rin yun pero ipinarenovate niya nang siya'y magkapera kaya medyo maliwalas ang kanilang bahay. Gusto sana ni Stacy na maghahanap ng mas malaking kita. Mag-apply sa Manila. Pero paano ang Lola Dahlia niya? Kaya nga't naging magsasaka na lang siya. Bukod sa kasama niya ang kanyang lola, napapakinabangan din niya ang 3 ektaryang lupain na pagmamay-ari ng kanyang lolo at lola. La, ano pong ulam? Hinubad ni Stacy ang suot na long sleeve at lumang pants at saka isinukbit niya iyon sa railing ng teres. May baboy at isda sa ref. Bumukas ang pinto at dumukwang ang lola niya mula doon. Kumuha ko ng repolyo la, sabawan na lang natin yung baboy. Ako na ang gagawa.
Tsaka't pagod ka kakabantay sa mga tanim mo. Tumawa siya na naiinis sa biro na iyon ng kanyang lola. Paano ba naman kasila? Yung kapitbahay po natin wala pong mata at kahit hindi na kalsada, dinadaanan pa rin po ng sasakyan niya. Porki naka 4 wheels, akala mo kung sino na siya? Hoy, yung bibig mo! Pigil ng lola ni Stacy nang lakasan niya ang boses. Sinadya iyon ng dalaga para naman marinig ng lalaking nakadungaw sa balcony nito sa mismong second floor ng bahay. Mula kasi sa kinaroroonan niya, kitang-kita sa unahan ng malaking bahay at yung balcony nito, sentro sa teres nila. Bakit ho? Totoo naman na bulag yung taong yun la. Aray! Reklamo niya nang hampasin siya ng payong na nakasabit sa may bintanang bakal. Manahimik ka na riyan at baka kung anong gawin sa'yo. Anong gagawin sa akin nun la? Hindi nga nagsasalita yun eh. Tinalikuran siya nito. Pinasadahan pa ng isa pang palo pero nakaiwas na siya. Muling tiningnan ni Stacy ang balcony at napaiwas siya ng tingin nang mahuling nakatitig yung lalaki sa kanya. Siguro kung susukatin, nasa 55 meters lang yung layo ng bahay nito sa bahay nila. Nagtataka nga siya kung bakit ang lapit naman masyado. Ang sabi ng lola niya, nariyan na ang bahay na yan bago pa naipatayo ang bahay nila. So kasalanan ng lolo't lola niya, kaya sobrang lapit nila sa kanilang kapitbahay. Kung pwede lang buhatin yung bubong ng bahay at ilagay dun sa tabi ng ilog ay ginawa na niya. Pero nagtataka talaga ang dalaga kung bakit pa tinirahan yung bahay kung saan gurang na. Naisip nga niya na baka may pinagtataguan yung lalaking naroon sa bahay na yun, kaya ito narito. Tama baka nga. Napatango-tango si Stacy sa isipang yun. Mag-aalas 11 nang utusan siya ng kanyang lola. Nasa bakuran pa rin siya para magwalis. Okay lang din dahil malilim doon kapag tanghali na. Dahil sa iilang punong nasa kanilang bakuran. No way la! Wag mo kung no way. Ihatid mo tong ulam doon sa kapitbahay natin. Simula nang dumating yan dito, hindi pa natin nabibigyan ng kahit ano. Baka pwedeng makipagkaibigan ka na lang, Stacy. Tutalat mo kang mabait naman yung tao. Napahila mo siya ng mukha ng walang tubig. La, sige na, at pagbalik mo'y kakain na tayo. Nagdadabog at napipilitang inabot niya ang mangkok na may ulam. Ang dami pang nilagay na baboy, kalahating kilo lang yung nabili niya na yun kahapon. Grabe naman yun. Nasa gate na si Stacy nang bigla siyang lumiko pabalik. Sasabihin niyang tulog kasi hindi sumasagot. Ngunit napatda ang dalaga sa kinatatayuan nang may nagtanggal bara ng lalamunan sa kanyang likuran. Hahakbang sana siya palayo nang ito ay magsalita. Is that for me? Ang baritonong tinig nito ang nagpabilis ng tibok ng puso ng dalaga. Oh, sabay talikod ni Stacy matapos maiabot ang mangkok sa lalaki. Hindi malaman ng dalaga kung ano bang nararamdaman niya bago lang. Kinakabahan ba siya? At bakit? Para saan? Nakita lang naman niyang mukha nito ng malapitan, kaya bakit siya kakabahan? At anong kakaba-kaba dun sa mukha niya? Sobrang OA din minsan ng pakiramdam niya eh. Ibalik mo yung mangkok. Anya, tsaka kumaripas palayo. Hindi na hinintay ang isasagot ng lalaki. Last na talaga niyang dadalhan ito ng ulam. Hindi na siya babalik dun sa tapat ng gate nito. Hindi pa rin kasi nawawala ang inis niya. Lalo na at isang plat ang napisat na tanim niya noong nakaraan. Nasaan yung mangkok natin? Nandun po. Abay hindi mo hinintay. Ipinasalin mo sana't nang maiuwi mo yung lagayan. La, ibabalik niya naman yan. Ay balikan mo. La, ayoko. Kayo na lang ang bumalik dun. Ay sus, baka sa kakaganyan mo, Stacy. Mag-iba ang ihip ng hangin. Tandaan mo na the more you hit, the more yung pasa. Dugtong niya. Tumawa na lang si Stacy pagkatapos. Basta hindi siya babalik para kunin ang mangkok. Kung marunong mag-isip yun, ibabalik naman niya yun. Sa probinsya kapag masipag ka, maraming gulay, maraming alagang mga hayop at maraming prutas sa paligid. Kontento na si Stacy sa ganitong buhay, hindi magulo at tahimik. Hoy! Hayop ka talaga! Bumalik ka ditong buwisit ka talaga! Halos ubusin ni Stacy ang boses sa kakasigaw sa kadadaang sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Nang muli, dinaanan na naman ng pesting lalaki ang isang plat ng kanyang repolyo. Ang liliit pa nun, kakatanim lang last week, tapos heto't napisat lang.
Nag-iigting ang bagang na hinabol niya ng bato ang sasakyan papalayo pero hindi tinamaan. Sinundan pa niya ng isa pang bato pero ang layo na nito. Pisti talaga. Stacy, ano bang nangyayari sa'yo? Lola, tignan mo nga to. Sabay turo ng dalawang kamay sa plat niya. Natigilan nito at tumalikod rin. Alam mo nang ang dinadaanan niya, tinaniman mo pa rin. Iusod mo dun sa unahan. Mas nag-init ang ulo ng dalaga. So siya pang magigiveaway ngayon sa mismong lupa niya. Tumalikod ang dalaga at hindi na sinagot ang kanyang lola. Lalo na't hindi naman siya kakampihan. Para talagang napakasama niyang tao kung magsalita ito. Kinagabihan, hinintay nitong dumilim at naghunting ng mga palaka sa ilog. Siguro ay nasa 30 palakang bukid rin ang nahuli niya na nakalagay sa fishnet na may hawakan. Mag-aalas 9 nang umuwi si Stacy. Nagpalit ng jacket ang dalaga na kulay itim na may hood. Hindi pa nito nakikitang dumaan pabalik yung lalaki. Kaya may pagkakataon pa siya para sa binabalak. Kung hindi mapagsasabihan di sige. Pero wag magsisisi dahil gaganti talaga siya. Tulog na ang lola niya sa kwarto nito. Nang lumabas siya, dala ang balde na lagayan ng biskwit. May takip ang pinili niya para hindi magtalunan ng mga palaka sa loob nun. Nakailang buntong hininga muna si Stacy bago pumasok sa bakal na gate ng malaking bahay. Kabado pero tutuloy pa rin. Napakalaki ng compound. Malinis na rin. Sa bagay, dito galing kanina si Jose at ang kapatid nito. Mukhang ipinalinis ng lalaki ang buong compound. Anong ibig sabihin nun? Dito na mamamalagi yung demonyong yun? Sarado ang pintuan ng main door. Umikot si Stacy para maghanap ng malulusutan ng mga palakang dala niya. Siguradong magdodorome pasola itong mga palaka mamaya. Sobrang iingay pa man din ng mga ito. Tumigil si Stacy sa isang bahagi ng bintana. Nakabukas yun at kasya ang balde niyang dala sa bakal na harang. Natatawa na naiinis niyang isinuot ang laman ng balde at napahalakak ang dalaga nang maubos ang palakang naroon sa loob. Tumingkayad siya para silipin ang mga ito. Kanya-kanyang talon sa kung saan-saan at nagpapalakasan ng boses. Diyan muna kayo. Total, kaaway ko yung may-ari ng bahay na to. Sige, humayo kayo't mag-ingay hanggang mag-umaga. Pulong nito pero biglang nakarinig ng ugong ng sasakyan si Stacy. Taranta itong tumakbo patungo sa likod ng bahay. Hindi siya makakalabas sa gate kaagad dahil papasok na ang sasakyan. Wala ring malulusutan doon dahil mataas na pader ang umiikot sa buong compound. Sa puno ng kaimito, gumilid si Stacy habang hinihintay na makapasok ng bahay ang lalaki. Nasa gilid lang ng front yard. Sumilip si Stacy nang magbukas ang sasakyan. Umikot yung lalaki sa trunk ng kotse at maraming plastic itong inilabas mula doon. Ang daming mga groceries at kung ano-ano pa. Biglang nagtago si Stacy nang marinig ang ingay ng cellphone nito. Yeah, nasa bahay na. Don't worry about me. I know, kayo na munang bahala. Maayos ng sugat ko. Hanapin nyo at iharap sa akin ang buhay. Ako mismong papatay sa kanya. Dumagundong ang puso ni Stacy. Nanlalaki ang mga mata nitong napatakip ng bibig. I have to go. May maingay sa loob ng bahay. Sunod-sunod na humuni ang mga palaka. Taragis, paalis pa nga lang siya. Dapat mamaya na magingay. Tumahip ang kabog sa kanyang dibdib. Tatakbo siya palayo dito pagpasok ng lalaki sa main door. Pero hindi nangyari ang balak ni Stacy nang makita ng dalagang bumalik ito ng pinto at binunot mula sa tagiliran nito ang isang baril. Parang saglit na kumawala ang kaluluwa sa katawan niya nang muli itong magsalita. If only I could find out and catch who is responsible for this. Kakainin ko talaga ng buhay. Galit nitong ani. What the fuck? Malalakas at malulutong na mura ang patuloy na naririnig ni Stacy habang papalayo sa bahay na iyon. Tanging kaba at takot ang pumapangibabaw sa kanyang damdamin. Karipas papasok ng teres si Stacy at biglang inilak ang pinto nang makapasok sa kanilang bakuran. Napahawak ng dibdib ang dalaga dahil parang may libo-libong kabayo ang naguunahang kumawala roon. Buti na lang din talaga't nakabukas pa ang gate kanina nang lumabas siya. Paano kung inilak ng lalaki? Paniguradong nakulong siya sa loob. Kainis. Gusto niyang magdabog at sumigaw sa inis. Pero ang lola niya, baka magising naman. Pero tagumpay naman siya. Siguro nga,
Ililipat niya na lang ang ilang plat ng gulay or hindi na magtatanim banda doon sa lagi nitong pinadadaanan ng gulong ng sasakyan. Kinabukasan, mag-aalas 6 na nang magising si Stacy. Nagwawalis ang Lola Dahlia niya sa bakuran habang siya nagkakape sa teres. Nakataas pa ang isang paa niya sa couch, hawak ang isang tasa ng kape. Ngunit bigla naman itong napaayos ng upo nang makitang patungo sa bakuran nila yung lalaki na kanilang kapitbahay. Napalunok siya. Mukhang magja-jogging ito dahil sa running attire. Naka-black short na may panloob na black leggings hanggang tuhod, running shoes at top gear na itim. Napaiwas ng mata si Stacy. Hindi man aminin ng dalaga, bagay sa lalaki ang attire nito. Namumutok ang muscles sa binti at braso. Good morning po. Napatingin sa labas ng kalsada ang kanyang lola. Tumigil ito sa pagwawalis at lumapit. Magandang umaga rin, iho. Here. Nagulat siya pero muling iniwas ang tingin. May iniabot itong malaking plastic na mga groceries sa kanyang Lola Dahlia. Napakadami na to. Akin ba ito lahat? Yes po. Aba, nakakahiya naman sa'yo, iho. Thank you po sa masarap na ulam yesterday, Lola. Ako si Lola Dahlia. Ayun naman si Stacy na apo ko. Pasensya ka na sa kanya at ipinaglihiyan sa sama ng loob ng nanay niya. My name is Kian Ladalia at ito po yung mangkok. Abay, nag-abala ka pang ibalik pero salamat, iho. Pumasok ka muna. Abat napatayo siya sa upuan, papasok na lang siya ng bahay. Hindi na, Lola Dahlia. Magja-jogging pa po kasi ako And may isang tanong lang po sana ako. Ano yon? Last night maraming palakas sa bahay ko. Pag-alis ko naman wala pa. Pero pagbalik ko meron na. May nakita po ba kayong pumasok sa compound la? Nanginig ang kalamnan ni Stacy. Papanhik na sana siya ng bahay nang tawagin siya ng kanyang lola. Apo, gabi ka nang natulog kagabi. Nakita mo ba kung... Wala ho, hindi ko ho nakita la. Agad niyang tugon kahit hindi pa tapos ang tanong ng lola. Pasensya ka na, iho. It's fine la. Gusto ko lang sabihin na kung sino man ang naglagay sa bahay nun, sana hindi na ulitin. Kasi kapag nahuli ko, gagataan ko talaga. Yung palaka. Tumawa ang lola ni Stacy. Yung naglagay mismo la. Tumawa pa talaga ang lola niya. Samantalang siya kinakabahang tumuloy ng kusina. Naiinis siyang napaupo sa upuang kahoy, tsaka niya ininom ang kape. Buisit, ang init. Ngunit bigla ring naibuga ang kape. Mukhang napaso pa ang dila niya. Nakalimutan na tuloy niyang kakatimpla lang niya noon. Tapos, tinunggapan niyang hindi man lang hinihipan. Kian palang pangalan niya. Okay na rin, pwede na, medyo bagay naman. Hoy Stacy, may kinalaman ka ba sa sinasabi ni Kian na yon ha? Napalingon ng dalaga. Ha? Wala pula. Wala nga la. Sinasabi ko sa'yo ha, tigilan mo yan. Baka mapahamak ka sa kalokohan mong yan. Kamuntik na nga, kung hindi pa siya nakalabas ng gate, baka kung ano nang ginawa ni Kian sa kanya. Tigilan mo si Kuwin. Kian la, Kian ang pangalan niya. Basta, Kian o Kuwin bahala na. Basta tigilan mo yan. Nagbigay lang ng groceries, na bago na agad ang timpla ng lola niya. Iba rin talaga Siya ang apo pero yung lalaking yun ang kinakampihan. So unfair ng buhay. At dahil araw ng pag-harvest ngayon, maaga pa si Stacy sa taniman nito para simulan ng trabaho. 3 malalaking sako ang dala niya sa taniman para sa mustasa at pechay. May nag-order sa bayan. Mag-aalas 10 nang umahon si Stacy sa ilalim ng pinong kahoy. Mainit kasi. At baka mamatay ang dahon ng mga gulay kung sa tirik ng araw siya mag-aayos ng ibibentang gulay. Tinapos niya kaagad ang mga iyon para ma-deliver ngayong hapon. Kumain lang siya, nagpahinga saglit at naligo. Magdadakong alas 3 na nang lumabas siya para mag-arkila ng top down. Pupuntahan niya si Mang Nilo para ihatid siya sa bayan. Mas mura kasi kung si Mang Nilo ang sasakyan niya papuntang bayan kaysa sa tricycle. La, alis lang ako saglit. Sigaw nito nang makalabas na ng bahay. Nagpayong na rin siya dahil sobrang init. Baka matuyot na naman ang utak niya pag ganito katindi ang araw. Isang jeans na black at fitted shirt na brown ang suot niya. Pinaibabawan ng cardigan na itim para hindi siya mamula. Hindi naman kasi siya umiitim sa araw, namumula lang talaga. Kahit nga magbabad pa siya sa araw, hindi siya nangingitim.
Nasa kalagitnaan ng paglalakad si Stacy. Nasa mabatong bahagi na siya ng kalsada. Paano iputol yung semento? Nasa unahan pa ang karugtong. Ilang metro na lang, ayaw pang idugtong. Siguro ay nasa kamay na ng politiko ang ibang budget, kaya't naputol ang sementadong kalsada. Ngunit may rumaragas ang sasakyan at lumilipad ang makapal na alikabok noon. Napamura si Stacy nang daanan siya ng sasakyan. Akala niya, tutuloy na, ngunit hindi. Tumigil ito sa harap niya at pinaugong lang ang sasakyan. Itinago niyang sarili sa payong pero yung hangin sa kanya naman papunta. Malulutong na mura ang pinakawalan niya. Nang mamukaan niya ang sasakyan, naubo na siya sa sobrang alikabok. Sa galit ni Stacy, dumampot siya ng tipak na bato at tumakbo sa harapan ng sasakyan. Pero dumistansya ang sasakyan. Bawat lapit niya, didistansya rin ito para hindi maabot ang front ng sasakyan. Kung may dala lang talaga siyang patalim, tinusok niya na ang gulong ng kotse nito. "Kian!" Kalaunay sigaw niya. Maya-maya, umatras ang sasakyan at tumapat sa kinatatayuan niya. Bumukas ang driver's seat. Isinukbit nito ang braso sa nakabukas na bintana at doon ay sumilip. "How's the feeling, ha?" "Gonggong!" Tsaka niya kinuha ang kamay nito at kinagat ng madiin. "Ano bang ginagawa mong babae ka?" Pagbitaw niya, nakita ni Stacy na bumakat ang ngipin niya sa balat nito. "Buwisit ka kasi, bagay lang sa'yo yan." "Anong nangyari sa'yo? Bakit sabog yung pagmumukha mo? May nakasabunutan ka ba?" Dire-diretsong pumasok ng beauty parlor si Stacy at pagod na umupo sa sofa roon. Busangot at halos hindi maipintang mukha sa sobrang inis. "Hoy, anong nangyari?" Bumuntong hininga si Stacy at kinuhang suklay na hawak ni Alfie. Alfonso ang totoo nitong pangalan, pero dahil nagpalit ng anyo, naging Alfie. Matagal niya ng kaibigan si Alfie. College pa lang sila, kaibigan niya na ito. Kagaya niya hindi rin ito naghanap ng trabaho at mas piniling tahakin ang nais ng puso, ang pagpaparlor, kaysa ang sumunod sa kurso nito. Kaya lang naman daw kasi ito nag-agree dahil sa ama nito. Buwisit, inis na tura ng dalaga. Ang paalon-alon at makintab niyang buhok ay parang binahaya ng ibon dahil sa siraulong si Kian. Pagka-deliver niya ng gulay, tumuloy siya dito. Bakit ba? Wala nang tao ang parlor ni Alfie. Kalalabas lang din ang huling customer nito. Sa bagay ay alas 5 na rin at magsasara na ito maya-maya lamang. Sinabi ni Stacy ang lahat, simula pagdating ni Kian sa malaking bahay, pagpisat ng mga gulay niya sa tuwina at sa paglalagay niya ng palakas sa bahay nito hanggang sa kanina. Wala siyang kinaligtaan ni isa, habang si Alfie nakangangapang nakikinig sa kanya. Mapagpatol, di ba? Hiyaw niya sabay dabog, pero wala siyang ibang nakita sa reaksyon ni Alfie kundi ang malapad ng ngiti sa labi. "Hoy, magsalita ka, kinilig ka na naman." "Alam mo, ang nakikita ko lang, magkakainlavan talaga kayo." May kasama pa iyong tango. "Ano? Talaga ba, Alfie? Galit na galit ako, tingnan mo." Tsaka niya idinikit ang mukha sa mukha nito. Wait nga. Huwag kang magalit, totoo ang sinasabi ko. Di ba nga may kasabihan na, "Itigil mo na yan. Kahit nag-iisang lalaki na lang ang Kian na yan sa balat ng lupa, hindi ako papatol sa kanya. Di ba sinabi ko na, may sa sindikato siya? Kasi nga, okay, doon na tayo sa may baril siya. Pero ipinutok ba niya? Hindi, di ba? Kung demonyo yun na sabi mo at nag-away kayo kanina di sana pinasabog niya na yung bibig mo ng sobrang ingay. Pero hindi, di ba? So meaning, ayaw kanyang saktan kasi crush ka niya." Napamura si Stacy. "Ewan ko sa'yo, uuwi na ako. Kesa mabwisit pa ako sa'yo ng husto. Hindi ata kita kaibigan eh." Lumabas na siya ng pinto. Hinabol naman siya ni Alfie. "Sabay ka na sa akin, uuwi na rin ako." "Bilis, paggabi na at baka hinahanap na ako ni Lola." Naiinis pa rin si Stacy dito, pero dahil makakatipid siya ng pamasahe, okay nang sumabay sa baklang kaibigan. Bumili si Stacy ng 1 kilong baka at 2 kilong isda, tsaka tinapay para sa Lola Dahlia niya. Nagmotor lang sila ni Alfie. Inihatid siya nito sa mismong bukana ng sityo nila dahil sa kabila pa ang daan nito. Malapit lang din naman, ilang minutong lakad lang din. "Stacy, uuwi ka na ba?" Oo Kuya Manuel."
Bahagyang lumayo ang dalaga dahil sa amoy ng tandway na bumalot yata sa buong pagkatao at kaluluwa nito. Halos araw-araw lasing, wala nang magawa sa buhay. Maaga pa kanina, nagwawala na ito tapos eto't lasing pa rin. Iyahatid na kita. Wag na ho, nandiyan lang naman sa unahan, uminom na lang ho kayo. May asawa at anak na ito pero nilayasan siya kasi mapanakit. Kung ganito ang magiging asawa niya, baka mapatay niya. Itagay muna, heto. Natapon pang ibang laman ng baso dahil pasuray-suray ang lakad. Ay wag na ho, sa inyo na lang. Sige na Stacy. Kuya Manuel, nagmamadali ako, sige na. Sandali. Pero bigla nitong itinapon ng baso sa semento at hinawakan siya sa braso. Doon na naalerto ang dalaga. Inilagay niya sa kabilang kamay lahat ng bitbit para mahila ang braso. Kinabahan siya. May dalawa pa itong kainuman pero naroon na sa lupa at parehong tumba. Malayo pa ang susunod na bahay. Bitiwan mo ko Kuya Manuel. Pilit niyang inayos ang boses kahit nakakaramdam na siya ng takot. Sige na, halika na. Inom tayo. Samahan mo ko. Pilit siya nitong hinila. Marahas niyang hinuklit ang braso ng hawak nito. Mauuna na ako. Mas binilisan ni Stacy ang hakbang pero naabutan siya nito. May sasakyang papalapit at alam niya kung sino ang sakay nun. Bigla na namang naalala ni Stacy ang nangyari kanina. Nabuhay ang galit sa kanyang dibdib. Hihilahin pa sana siya ni Manuel nang itaas niya ang kamao at sinuntok ito ng ubod ng lakas sa muka. Sa lakas nun, biglang natumba si Manuel at tulog itong humandusay sa semento. Sabing tigilan eh. Buwisit kayo mga lalaki, mga demonyo kayo sa buhay ko. Singhal niya. Hindi inalis ni Stacy sa gitna ng daan ng tulog na lalaki. Tumalikod siya kaya sure na hindi makakadaan si Kian. Natatawa na lang siya nang bumusina ito ng sunod-sunod pero wala siyang pakailam at tuloy lang ang kanyang lakad. Sayang, ang ganda mo, bingi ka naman. Narinig niya ang boses nito. Lumingon siya. Ay wow, thank you. Pinalambing pa niya ang boses at halos abot tenga ang ngiti. Nakasilip pa ito sa bintana ng sasakyan. Nakita niya na ito'y natigilan pero ano nga bang pakialam niya? Itinuloy ni Stacy ang lakad at hinayaan itong itabi ang nawalan ng malay na si Manuel. Kaunti na lang ang natitirang pasensya ko sa'yo. Ubusin mo pa ha? Hinayaan niya ito. Nasa gitna siya ng kalsada at kahit anong busina ni Kian, hindi siya natitinag. Maya-maya, tumigil ang sasakyan nito. Nagdiwang ang puso niya dahil nanalo na naman siya. Ngunit gano'n na lang ang sigaw ni Stacy nang biglang may pumasan sa kanya. Si Kian. Hoy! Ano ba? Ibaba mo ko ano ba? Muling sigaw niya nang itapon siya nito sa loob ng sasakyan. Kian, palabasin mo ko dito. Hoy, palabasin mo ko. Bigla siya nitong tinitigan. Sigaw o halik, bulong nito sa kanya. Napalunok ng sunod-sunod si Stacy nang maamoy ang male cologne na gamit nito. Mabangot hindi masakit sa ilong. Ngayon lang niya nakita ng malapitan ng mukha nito. Naalala niyang sinabi niya kay Alfie kanina. Kahit si Kian pang natitirang lalaki sa balat ng lupa, hindi siya magkakagusto dito. Naiwas siya ng tingin para kasing mahindi tama sa pakiramdam niya. Hoy, saan mo ko dadalhin? Tumingin ito sa front mirror. Ayaw mo bang ibahay kita? Bigla siyang napasigaw. Nadaanan na kasi nila ang kanyang bahay. Kian, sira ulo ka ba? Ibaba mo kung gago ka. Hindi kita iuwi sa inyo hanggat ganyan ka. Maging mabait ka sa akin at iuwi kita sa inyo. Andyan lang ang bahay ninyo, pero hindi ka makakauwi hanggat maldita ka. I assure you that. Tumahipang kaba sa kanyang puso. Hoy! Imbisoy ang itawag mo. Mas gusto ko pang baby. Malay mo magbago ang isip ko. Kian, ano ba? Ilabas mo ko dito. Si Lola, hanapin ako noon. Walang kasama si Lola Dahlia. Sinasabi ko sa'yo, pag ako nakalabas dito, bubugbugin talaga kita. Kulang na lang, mamaos kakasigaw si Stacy. Pero hindi nakikinig si Kian. Inagaw nito ang dala niyang plastic at lumabas ng silid. Ako na ang magdadala nito sa lola mo. Tsaka nito inilak ang pinto. Muling nagwala si Stacy nang makalabas si Kian. Hindi na ito okay, hindi na tama at hindi na rin siya nagbibiro. Kian! Pero kahit na siguro mawalan pa siya ng tinig, hindi ito makikinig sa kanya.
Tinungo ni Stacy ang bintana, pero naka-double lock yun. Bukod sa salaming bintana, may harang pang bakal sa buong bintana, kaya kahit nabasagin pa niya ang salaming bintana, hindi pa rin siya makakalabas. Dalawang bintana, yung isa nakatuon sa gilid ng bahay at yung isa nakatuon sa backyard. Pero pwede sigurong sumigaw at humingi ng tulong. Pinilit ni Stacy na buksan gamit ang mga nakitang bagay, pero walang kwenta. Walang ibang gamit doon. Maliban sa kama, unan, kumot at lampshade na hindi rin naman mabigat. Hindi nun kayang basagin ang salamin. Gawa sa makapal na material ang salamin at hindi basta-bastang nasisira. Kung siguro may bat or maso, baka matinag, pero saan naman siya kukuha? Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi pwede. Tsak ay tatawa ang siraulong Kian kapag nakita siya nitong umiyak at aasarin pa siya ng lokong yun sigurado. Naupo si Stacy sa kama. Ang Lola Dahlia niya ang iniisip niya. Baka mag-alala yun at wala din itong kasama. Hindi niya alam kung kailan siya makakaalis sa bahay na ito. Nang pumihit ang doorknob, tumayo si Stacy. Pumasok si Kian at gulat na gulat ang dalaga nang makitang may dala itong kadena. Kian, anong gagawin mo? Hindi ito sumagot. Palapit ng palapit sa kanya ang lalaki. Kian, itigil mo na kung ano man ang binabalak mo. Hindi ako nakikipagbiruan dito. Hoy Kian! Teka, sandali, ano yan? Pero walang sagot kay Kian. Inilayo ni Stacy ang sarili pero na-corner siya sa sulok ng kwarto. Itinago pa niya ang kamay pero he just grabbed it na parang hindi nahirapan sa pag-agaw sa mga kamay niya. Napapikit si Stacy nang mula sa harapan niya. Hinuli nito ang mga kamay niyang nakatago sa likuran. Amoy na amoy ng dalaga ang pabango nitong gamit. Maya-maya, napamulat na lang siya nang may tumunog na animoy naglak. Kian! Napangiti lang ito sa kanya. Nang dalawang mga kamay niya, kinabitan nito ng shackles. There you go. Be a good girl para makawala ka. Pero kung hindi at patuloy kang magmamaldita, you will stay here forever. Napasigaw si Stacy. Ginagago mo ba ako? Hindi. Sabi ko naman sa'yo, naubusan ako ng pasensya sa pagiging maldita at matapang mo. Sa ngayon, magpapakabait ka. Or else, dito ka nalang titira. Napamura ng sunod-sunod si Stacy, pero hindi ito nakikinig. Natatawa itong umalis sa harapan niya. Yung kadena ay 3 metro lang siguro ang haba at hindi siya makaabot sa bintana. Paano na siya? Nakakonekta ang kadena sa kama at hindi yun basta-bastang nahihila. Hoy Kian! Hindi ito nagbibiro. Hindi na talaga ito biro. Nagsisimula na siyang matakot, mangamba at kabahan. Kian, sorry na. Hindi na ako uulit. Maawa ka naman sa akin. Nakarinig siya ng tawa mula sa labas ng pinto. Kian, sorry na. Sorry? It's late for your sorry. Diyan ka lang pag maingay ka pa. Baka pati paa mo ikadena ko. Hindi na, sorry na. Hindi na talaga ako magmamaldita. Pero ibinagsak lang nito ang pintuan habang tumatawa. Hayop ka talagang pisti ka. Sa inis ay naisigaw na lang ng dalaga. Mag-aalas 8 na. Gutom na siya. Gabi na, hindi man lang ba siya papakainin? Naubos na rin kakasigaw ang kanyang boses. Pero walang Kian. Yung sigaw niya mukhang hindi nakakalabas ng kwarto kapag nakalak. Hindi rin nga yata nakakalabas ng bintana. Paano na lang siya nito kung ganun? Nagsimula na siyang umiyak. Pero pinunasan niya iyon gamit ng palad nang bumukas ang pinto. Si Kian ang nakatayo doon, nakatingin sa kanya na para bang hindi kontento sa nakikita. Natakot ka ba? Pagak siyang tumawa. Kahit natatakot siya, hindi nito pwedeng malaman. Bakit ako matatakot sa'yo? Pero mas sumidhi ang takot sa puso niya nang bigla itong mag-unbuttoned ng suot nitong black long sleeve polo. Really? Anong gagawin mo? Maybe I could eat you first before we have dinner tonight, right? Nanlaki ang mga mata ni Stacy sa gulat. Ano, Kian? Kian, huwag kang ganyan. Bukod sa takot, dumagundong din ang kaba sa kanyang puso. Titig na titig si Kian kay Stacy. Hinawakan ito ang mukha niya. Ngunit marahas niya iyong iniwas. Nang maglakad ito pabalik sa pinto, medyo nabawasan ang kabog sa kanyang dibdib. Hinawakan ni Kian ang doorknob, ngunit tumigil ito sa pagpihit. Nilak nito yun at doon nagbago ang kanyang pakiramdam.
Bumilis palalo ang ragasan ng tibok ng puso ni Stacy. Pumihit ito paharap sa kanya at dali-daling tinawid ang distansya nilang dalawa. Napaatras ang dalaga habang nakikitang papalapit ito sa kanya. Nagmamadali. Magsasalita pa lamang sana si Stacy nang manlaki ang mata niya. Siniil siya nito ng malalim na halik. Halos sakupin nito ang kanyang mga labi. Hindi siya agad nakakilos sa gulat. Kumapit ang mga kamay nito sa kanyang bewang. Ano ba Kian? Nagawa pang maitulak ni Stacy ang lalaki. Pero para itong magnet na muling bumalik sa harapan niya. Tinulak siya nito sa pader at diniin ang katawan sa kanya habang patuloy siya nitong hinahalikan. Kinagat niya ang labi ni Kian. Pero hindi iyon nakapagpatinag dito. Muli nitong inangkin ang labi niya kahit may bahid ng dugo ang labi nito. Try it again, baby. Bulong nito sa kanya. Nagbabanta ang tinig. Mariin siyang napapikit nang gumanti ito ng kagat sa kanyang labi. Kaya naibuka niya yun ang naging dahilan para mas lalong lumalim ang mapanugod nitong halik. Pakiramdam ni Stacy, nangihina siya sa mga haplos nito. Parang hindi niya na kayang salungatin ang mga ginagawa ni Kian sa kanya. Bumaba ang halik nito sa kanyang panga. Alam niyang unti-unti na siyang nadadala. Kian, stop. Sobrang hina ng tinig na lumalabas sa kanyang labi. Tiningnan siya nito sandali bago muling gumalaw. Kian, ano ba? Bitiwan mo ko. I want you. Bulong nito sa kanyang tenga. Binuhat siya nito papunta sa kama. Inihiga siya nito doon. Hindi niya na kayang magpumiglas. At doon na nga naganap ang bagay sa kanilang pagitan. Hingal na hingal si Stacy na umupo sa teres ng kanilang bahay. Para siyang hinabol ng 100 kabayo sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Buisit! Sa sobrang gigil, napamura siya. Pigil na pigil nga lamang at baka mabulabog ang buong paligid. Nakauwi nga siya pero wasak naman siya. Pinalabas siya ni Kian. Pwede bang ireklamo ang gagong yun? Pero baka mabalita naman siya sa buong barangay at bayan kapag nagsumbong siya sa pulis. Hindi niya na alam kung anong dapat gawin ngayon. Gulong-gulo siya at galit na galit sa sarili. Paano siya bumigay? Bakit siya bumigay ng ganun kabilis? Galit siya, di ba? Kaaway niya yun, di ba? Pero bakit? Muling pumutok ang mura sa bibig niya at dahil sarado ang pintuan sa harap, sa bintana siya dumaan kung saan siya lagi dumadaan noon kapag tumatakas siya tuwing gabi para mag-ghost hunting. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng lola niya na ang bintana niya ay madali lang buksan. Susuwagin lang ng stick tanggal na ang nakahook na lock. Then, mabubuksan niya ng sliding. Pagpasok ni Stacy, nakita niya agad ang alarm clock sa ibabaw ng tukador. 10 PM na pala. Paglabas ng kwarto, sarado na ang mga ilaw. Yung ilaw lang sa teres ang bukas. Pero yung liwanag ay pumapasok sa sliding window sa sala. Kaya nababanaag pa rin niyang sahig pa kusina. Tulog na rin ang lola niya nang madaanan niya ito sa silid nito na katabi ng kusina. Masakit ang hita niya. Hayop talaga ang Kian na yun. Maliligo muna siya bago kumain. Hindi na siya mapakali. Saglit lang si Stacy sa CR dahil sobrang lamig. Nagpalit lang at tinuyo ng hair blower ang buhok niya. Nagluto pala ng baka ang kanyang lola. Nilagyan ng maraming pechay. So ibig sabihin, hinatid pala ni Kian ang binili niya kanina. Ininit niya lang iyon sa microwave at saka kumain. Habang nasa harap ng pagkain, naisip niya si Kian. Hindi pa rin siya makapaniwala na naganap ang bagay na iyon sa kanilang pagitan. Sana hindi na magtagpo ang landas nila. Madali lang yun. Kung padaan siya, edi iiwas siya. Bahala na. Sobrang hiya din kasi niya sa sarili. Siguro hindi na lang din siya mag-aasawa. Magiging single na lang siguro siya forever. Ano pa bang ibibigay niya sa asawa kung ganun? Sa isang ano pa lang ni Kian, warak na talaga. Sa laki ba naman? Ang sakit pa rin talaga ng nararamdaman niya. Hindi man lang nabawasan yung sakit kahit naligo na siya. Stacy, apo, anong oras ka ba umuwi kagabi? Napahikab si Stacy at nag-inat ng mga braso habang nasa bukana ng kwarto nito. Nagulat pa ang lola ng dalaga na nasa kusina at nagluluto ng sinangag. Hindi ito nagalit, hindi man lang nagtanong kung nasaan siya.
Mag-aalas 10 po, Lola. Ang akala ko'y doon ka na matutulog kina Kian. Bahagya siyang nagulat. Bakit la? Anong sabi sa inyo? Nagtataka ang mukha nitong siya'y tiningnan. Ano bang ginawa mo doon? Di ba'y tinuruan mo siya paano magluto? Napalunok siya. Anong pinagsasasabi ng Kian na yun sa lola niya? Anong tinuruan? Ha? Opo nga, Lola. Anya na lamang para matapos. Paghain nito ng niluluto, sinunod nito yung itlog at may tinapa rin. Nagmumug muna siya sa lababo bago kumuha ng tasa para magtimpla ng kape. Pero may kumatok sa pinto. Ako na la, alertong sabi niya nang mabuhusan ng mainit na tubig ang tasa niya. Iniwan niya yon at nagtungo sa sala. Good morning, baby. Natameme si Stacy nang bumungad sa labas ng pinto si Kian. Isasara niya na sana ang pinto nang umiling ito habang pinipigilang maglapat ang pinto. Kung ako sa'yo, magiging mabait na ako. Sige, ikaw rin. Pero kung gusto mo namang makain ulit, I'm willing to do that again and again. Kahit araw-araw pa. Napalunok na lang siya nang halikan siya nito sa labi tsaka dumaan sa harap niya. Good morning, Lola Dahlia. O iho, halika't sumabay ka na sa aming mag-agahan ni Stacy. Biglang napakuyom ang kamao ng dalaga. Ano bang nangyari? Ay, hoy! Aray naman Stacy. Biglang tumikom ang bibig ng kaibigan ni Stacy nang sampalin niya ito sa bibig. Grabe kasi ang tili nito. As in? Nahihiya siyang sumagot kaya tumango na lang siya. Grabe ka naman. Muli itong tumili. Anong pakiramdam? Tumirik ba ang mata mo? Iparinig mo naman sa akin ang... Ouch! Sinampal niya ulit ito sabay hila dito palabas. May mga customer ito sa parlor tapos grabe yung ingay. May 2 tauhan naman si Alfie kaya ayos lang nadalhin niya muna sa labas ang baklang to. Tumigil sila sa public plaza na 2. Bakit mo pa isusumbong sa pulis? Di ba tumirik naman ang mata mo? Pero nasa sayo naman yun eh. Pero kung ako ang tatanungin, ayoko. Nakakahiya yun kapag kumalat na babae ka pa naman. Tapos, masama na ang tingin sa'yo ng mga tao. May punto rin naman ito. Kaso paano naman ang dangal niya? At isa pa, di ba may high blood ang lola mo? Baka kung anong mangyari sa kanya kapag nalaman niya yon. Natigil si Stacy. Oo nga pala. Nakalimutan niya pala na may high blood nga pala si Lola Dahlia niya. Ang gwapo niya. Ang macho, ang hot, sobrang yummy, kaya ano pang ipapapulis mo? Yung winasak niya? Hay nako, hayaan mo na, nagustuhan mo rin naman. Grabe ka ha, sobrang yummy naman ng papakiya na yun talaga eh. Kahit ako, ganun din ang gagawin ko. Napalo niya ito sa braso. Aray naman, grabe lamog naman ako sa iyo Stacy eh. Ang bibig mo kasi, sobrang bastos. Aba, sinong mas bastos sa atin aber? Ikaw kaya dyan? Nahiya na talaga siya ngayon. Hindi niya na alam kung paano ba magre-react sa tuwing nasa paligid si Kian. 1 linggo na rin na nangyari yun at araw-araw napapadaan ito sa kanilang bahay. Hindi naman siya ang sadya, yung lola naman niya. Pero kasi sa tuwing nakikita niya ito, hindi siya napapalagay. Nagsimula lang talaga ito nung may nangyari sa kanila. Halika! Ilibre kita ng ice cream nang humupay ang init ng ulo mo. Natawa siya nang hilahin siya ni Alfie patayo sa bench na kinauupuan nila. Gwapo itong si Alfie. Maputi dahil maputi ang nanay nito. Tapos matangkad. Hindi ito mapagkakamalang bakla dahil damit lalaki ang suot nito. Yun lang kapag bumoses ito, doon lang malalamang bakla si Alfie. Lahat ng sekreto niya, si Alfie lang ang nakakaalam. Kahit nga lola niya walang alam, si Alfie lang talaga. Kaya kapag kumalat ang sekreto niya, si Alfie ang may kasalanan at sisingilin niya. Pero alam naman niyang mapagkakatiwalaan itong kaibigan kahit noon pa. Manong, yung chocolate at strawberry ang akin ha? Ani Alfie nang matapat sila sa ice cream cart. Pumulupot ang kamay nito sa bewang niya at hinila siya palapit dito. Anong sayo? Itong vanilla at... Ngunit biglang napalingon si Stacy nang may humuklit sa braso niya at hinila palayo kay Alfie. Pati yung kaibigan ng dalaga napalingon sa kanya. Kian, masama nitong tinitigan ng bakla niyang kaibigan. Let's go. Hoy teka Stacy. Pero hinila na siya palayo ni Kian.
Pagdating sa sasakyan nito, ay bigla siyang pinapasok sa loob. Tsaka ito sumampas sa driver's seat at pinaharurot iyon paalis. Nagulat pa si Stacy nang bigla iyong tumigil hindi kalayuan sa plaza. Tsaka siya nito pinasadahan. Sino yun? Masama ang titig na ipinukol nito sa kanya. Sino? Si Alfie? Sino pa ba? Yung humawak sa'yo sino? Si Alfie nga, bakit ba? Next time, hindi ko makikitang nakakapit yun sa bewang mo. Naiintindihan mo? Parang lilipad ang tutuli niya sa lakas ng hiyaw nito. Ano bang pakialam mo? Best friend ko yun at bakla yun. Sira ka ba? I don't care kung bakla siya. Lalaki pa rin siya. So ano naman sa... Ngunit nanlaki ang mga mata ni Stacy nang sakupin nito ang kanyang labi. Ano naman? Nakalimutan mo na ba? You're mine. Kaya walang dapat humahawak sa'yo kundi ako lang. Walang iba kundi ako. Naiintindihan mo ba? Kian? Stacy, stop looking at me like that. Ewan ko sa'yo, sira ulo ka. Nakalimutan mo. Kagagawan mo kung bakit ako nababaliw sa'yo. May pupuntahan pa ako. Ibaba mo na nga ako. Ihahatid kita. Sinamaan ni Stacy ng tingin si Kian. Pero mismid lang ito at halatang walang pakailam kahit sumabog siya sa galit. Kian, sabi may pupuntahan pa ako eh. Ihahatid kita, saan ba? Kumunot ang noo niya. Talaga bang ganito katigas ang ulo ng taong to? Sa lungsod. May 2 oras ang biyahe pa lungsod. Gagala lang sana siya kahit minsan. Nagpaalam naman siya sa kanyang lola. Dumaan nga lang siya saglit kay Alfie para tsikahin ito pero mukhang nagsisi naman siya. Saglit itong nag-iwas ng tingin. Alam niya na may pinagtataguan ito. Narinig niya kaya ito minsan kaya siguradong hindi siya nito sasamahan. Takot lang nitong mahuli ng kung sinong gustong humuli rito. Ibaba mo na ako, tumalis ka na. Nakailang pihit siya para buksan ang pinto pero inilak iyon ni Kian. Nabubwisit na naman siya. Lagi talaga siyang pinapa-high blood ng taong to. Ihahatid kita. As in? Talagang ihahatid mo ko? Gulat na tugon niya. Hindi ito sumagot. Pinaharurot lang nito ang montero na dala. Eto na naman. Wala na naman siyang nagawa. Laging ito ang nasusunod. Dahil sa inis, hindi na kinausap ni Stacy si Kian. Habang umuusad ang sasakyan, inabala niya ang mata sa daan. Napakaganda ng paligid. Paglayo sa bayan, uunting mga bahay na lang ulit ang nakita niya at mas maraming puno ang masisilayan sa tabing kalsada. Ang malawak na bukirin at palayan, mga taniman ng gulay at mga sakahan. Kaya nga mas gusto niya dito sa probinsya dahil sariwa talaga ang hangin, walang polusyon at puro lunti ang paligid lang ang makikita. Sinilip niya si Kian at napaiwas siya ng tingin nang magtama ang mata nila. Mag-iisang oras nang nasa biyahe sila. Parang nakakaramdam na siya ng gutom. Ilang sandali pa, may nadaanan silang nagbebenta ng Indian mango. Mukhang masarap dahil murang hinog. Itigil mo, utos niya sa huli. Tumingin si Kian sa pinapasadahan niya ng tingin. Sasakit ang tiyan mo niyan. Kumain ka muna ng kanin bago yan. Mag-aalas 10 na ng umaga. Gusto ko nga nun, bibili lang ako. Hindi ito nakinig. Ang bilis ng patakbo nito kaya hindi siya nakabili ng mangga. Ipinag-cruise niya ang mga kamay at hindi na ito kinausap. Bakit ba lahat na lang bawal? Nakakainis lang. Tatay ba niya ito na parang ito na lang ang nasusunod? Napansin ni Stacy na dumaan sila sa drive-thru. Hindi niya pa rin ito kinakausap o kahit lingunin man lang si Kian. Yun lang po ba, sir? Yeah. Nito, may sinabi pa yung babaeng crew pero hindi niya na pinansin. Ang arte nung crew, kailangan bang malandi ang boses kapag nagtatanong ng order? Pwede namang normal lang ang boses. Heto na po ang order niyo, sir. Thank you, sir. Lumingon siya kay Kian. Hindi niya pinansin ang 3 paper bag ng McDo na in-order nito. Ibibili kita mamaya ng mangga. Kumain ka na muna. Malamyos ang boses nito. Ngumuso siya sa halos magdugtong na rin ng kilay habang pinakatitigan si Kian. Huwag mo kong tignan ng ganyan. Tinted tong sasakyan ko, baby. Huwag mong pairalin ang kamalditahan mo. Ewan ko sa'yo. Talaga bang ayaw mo? Umiwas siya ng tingin. Gutom na siya pero titiisin niya for the sake of her pride. Biglang tumigil ang sasakyan sa tabi ng provincial road na tinatahak nila. Inilagay nito ang mga paper bag sa likod. Nakikita niya kahit sa bintana siya nakatingin dahil sa refleksyon.
Kian, ano ba? Pero para lang bata si Stacy na hinawakan ito sa bewang at inilipat sa kandungan. Kian, kakain ka ba? O iba ang gagawin natin? Iiwas pa sana niyang mga mata nang hawakan ni Kian ang magkabila niyang pisngi. Hanggang kailan ba tatagal ang pagmamaldita mo ha, sweetie? Bitiwan mo nga ako. Look at me. Ayoko. Look at me. Tigilan mo nga kasi ako, Kian. Ganyan ka ba talaga kaganda pag galit? Natigilan siya. Doon lang siya tumingin sa mga mata nito. At nahuli ni Kian ang kanyang labi. Kian, bitiwan mo ko. Hanggat kaya niyang umiwas at may pagkakataon, iiwas siya dito. Ngunit kahit anong inis ang gawin niya, magbuga man ng apoy, hindi talaga natitinag si Kian. Para na nga itong bato sa lahat na ipinupukol niyang salita. Na animoy, nasanay na sa kanya. Stay here. Ako nang bibili. Ewan ko sa'yo. Napangiti na lang ito sa kanya na para bang gustong gusto pa nga ang kanyang mga pag-irap. I'll be right back, baby. Hindi niya na ito inintindi. Paglabas ni Kian, sinundan niya pa ito ng tingin. May kausap din ito sa cellphone habang patungo sa isang mall. Nasa parking lot siya. Hindi rin siya pwedeng lumabas at layasan ito dahil malagkit ang kanyang pakiramdam dahil sa naganap kanina. Kaya nga kahit gustuhin niyang umalis sa kotse, hindi talaga pwede. Sa kinaroroonan ng kotse ni Kian, may 3 magkakahilera sa unahan nito at sa katabing parking may 7 mga sasakyan at sa unahan ay marami pa. Parang ang bantot ng loob ng kotse kaya in-off niyang aircon at binuksan muna ang bintana para sumingaw ang maasim na amoy. Hindi na alam ni Stacy kung ano itong nararamdaman niya. Nasasanay na nga siya sa presensya ni Kian. Ang pangungulit at pag-aalaga sa kanya. Lagi rin itong nasa bahay nila na ang pakay ay si Lola Dahlia raw pero sa kanya naman lagi nakasunod. Kahit magtanim ay naroon din, pati ang magbungkal nga ng lupa ginawa na rin ito. Habang tumatagal, nag-iiba ang kanyang pakiramdam. Sana hindi ito magtagal dahil ayaw niyang ma-inlove kay Kian. Lalo na't hindi ito taga rito at mukhang tama rin talaga ng hinuha niya na sindikato si Kian. Pero sana, mali ang iniisip niya. Sana hindi ito isang sindikato. Sana ibang trabaho nito at hindi gaya ng kanyang iniisip. Boss, nasa loob siya ng mall. Sigurado ba kayo? Opo, namukaan siya ni Mio. Huwag ninyo nga hayaang makawala pa si Kian. Dahil oras na hindi natin siya mahuli. Tapos ang pinaghirapan natin ng ilang taon. Bago niyo patayin, paaminin niyo muna kung nasaan ang USB. Yun lang ang kailangan natin sa kanya. Dahil naroon ang lahat ng sekreto ng organisasyon. Areglado, boss. Kinabahan si Stacy. Yung 4 na lalaking kadadaan ng mga nakaitim ng t-shirt at pants, mukhang si Kian ng pakay. Kinakabahan siya dahil nakita niya ang mga baril ng mga itong isinukbit sa suot nilang pants. Hindi na inalala ni Stacy ang sarili. Tumakbo siya palabas ng sasakyan at inunahan sa pagpasok ng mall ang 2 lalaking nakaitim. Sa exit kasi dumaan ng 2 pa. Pagpasok ng mall, nagtanong si Stacy sa guard kung nasaan ang dress department. Sa 2nd floor daw, kaya tumakbo siya paakyat. Mag-aalas 12 na, kaya maraming tao. Maraming kumakain sa mga fast food na naroon mismo sa mall. Lakad-takbo ang ginagawa ni Stacy. Pero hindi pa rin niya makita si Kian. Wala ito sa mga bargain. Sinuyod niya na ang bahaging yon pero walang Kian. Kinakabahan na talaga siya. Kapag nakita ng mga taong yun si Kian, siguradong mapapahamak. May mga nakahalerang butik sa nilalakaran ni Stacy. Mga mamahaling damit ang naroon. Hindi niya afford ang presyo ng bawat isa. Mga branded yon at bargain lang ang kaya niya. Ito po ba, sir? Lahat yan, small size. Lahat daw to. Natigilan si Stacy nang mapadaan siya sa isang shop. Boses ni Kian ang narinig niya. Kaya imbis na tumuloy ay bumalik siya. Nilingon ni Stacy ang likuran. Naroon yung isang nakaitim. Natatakot at kinakabahan siya. Dali-daling pumasok ang dalaga sa shop na yon at hinuli ang kamay ni Kian. Hey, isusukat ko lahat yan. Ang asawa ko ang isasama ko sa fitting room. Thank you. Mabilis niyang hinilang binata matapos sabihin ang mga salitang yon. Saan ang fitting room? Doon po, ma'am. Bilis, baby. Bulong niya at muling hinila si Kian habang nakasunod ang 2 sales lady. Halika na.
Hindi na nakasagot si Kian nang hilahin na naman ito ni Stacy papasok ng fitting area. Magsasalita pa sana ito nang siilin niya ito ng halik. Hindi pwedeng makita si Kian. Kahit kaaway niya ito, mahalaga pa rin ito sa kanya. Why? Just kiss me. Bulong niya rito. Sir, cash po ba o card? Tahimik na inabot ni Kian ang card nito, nakakakuha lang niya sa wallet. Todong ngiti ang dalawang babae habang inilalagay sa paper bag ang mga biniling damit ni Kian para kay Stacy. Natatakot siya, kinakabahan, pero naiirita sa mga ngiti nito. Tara na, naiinis niyang ipinulupot ang kamay sa braso ng binata. Namimiss mo na ako agad, sandali lang baby. Eto po sir, thanks. Abay sinadya pa yata ng isang sales lady na masagi ang braso ni Kian. Nagiigting talaga ang bagang niya sa mga ganitong klase ng babae. Tapos si Kian parang walang alam na chinachansingan na pala ito. Pagkuha ni Kian ng 6 na large size paper bags, may inabot pang papel ang cashier sa binata. Si Stacy na ang kumuha nun. May nakasulat na number. Pagkakita nun, nginitian niya ang nagbigay. Nakikita mo di ba miss? May asawa na di ba? Tapos may pa-call me ka pa? Anya, nilukot niya ang papel tsaka niya yun ipinasok sa cleavage na lumuluwa ng babae. Maghanap ka ng single gaga. Singhal niya. Tiningnan niya si Kian, napakurap-kurap ito sa nakita. Ayusin mo ang tingin mo at baka masampal kita. Banta niya sa binata. Napalunok na lang si Kian habang palabas sila ng shop. What's that for baby? Manahimik ka muna at bilisan mo. Wait a minute, bakit ba? Okay, eto ha, hindi ko alam kung bakit hinahanap ka ng mga nakaitim sa parking kanina. Pero may mga baril sila. Ano? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Nagsimula itong hilahin siya patungong escalator. Nakikipaglandian ka pa kasi. Ngunit tumakbo sila pabalik sa pinanggalingan nila nang makita nitong makakasalubong nila ang isa sa mga nakaitim. Kian, sino sila? Mamaya ka na magtanong, dalaan mo baby. Pero biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Sigaw at takbuhan lahat ng mga naroon. Kanya-kanyang takbo kung saan ligtas. Habang si Stacy, hawak pa rin ni Kian. Ibinigay ng binata ang mga dala sa kanya. Hinawakan niya yun sa kanang kamay at hawak siya nito sa kaliwa. Kian, tumakbo ka na baby. Sigaw nito nang bigla siya nitong pakawalan para paunahin. Bilis Kian, takbo na, huwag mo kong isipin. Ayoko. Napamura ito nang bumalik si Stacy at hinilang braso ni Kian. Napakatigas talaga ng ulo mo. Basta, tatakbo ka. Hindi ka makikipagputukan sa kanila. Pero sa'yo pwede. Natamemi siya. Nagloading pa ang utak niya sa sagot nito. Sira ka talaga. Hawak nito ang baril at sa tuwing may sisilip na kalaban, tsaka nito papaputukan. Sa exit sana sila dadaan pero naalala ni Stacy na may 2 lalaking dumaan doon kanina. Kaya imbis na pumasok sa pintong yon, hinila niya si Kian pababa ng hagdan patungo sa first floor. Baby, what are you? Sumunod ka na lang. Sigaw niya. Takot na takot man, hindi siya pwedeng magpatalo dahil mapapahamak silang dalawa pag nagkataon. Nakita ni Stacy na isang kalaban ang tumumba. May 2 pang humahabol sa kanila. Habang patuloy sa pagtakbo, umaalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Tumatalon din sa nerbiyos ang puso ni Stacy pero hindi sila pwedeng tumigil. Hanggang sa makalabas sila ng mall. Tumakbo ka na sa sasakyan. Sigaw nito at bumitaw sa kamay niya. Ayoko, 2 tayo. Muli may nagpaputok ng baril kaya halos mapigtas ang braso niya nang hilahin ni Kian upang itago sa gilid ng isang nakaparadang SUV. Sige na, yumuko ka lang at pumasok ka sa loob ng kotse. Pero hindi siya sumagot, nakatitig lang ito sa kanya. Huwag mo kong tingnan ng ganyan, pumasok ka na sa loob. Baby, ayoko. Gusto mo talagang mamatay tayong 2 dito? Listen to me sweetheart, pumasok ka na. Makinig ka sa akin. Ayoko. Sobrang tigas ng ulo mo. Alam mo pala bakit mo pa ako sinasabihan? Stay here. Kahit ngayon lang baby. Makinig ka naman sa akin, okay? Gusto kong iligtas ka, kaya makinig ka please. Stay here. Bago ito tumayo, isang masuyong halik muna sa labi ang ipinagkaloob ni Kian. Stay there. Huwag kang aalis. Sobrang tigas ng ulo mo. Baby, stop it. Eto na. Huwag mo ko alugin. Biglang itinigil ni Stacy ang ginagawa
at umayos ng upo. Sorry pero bilisan mo naman. Eto na kaya tumigil ka na baby, pwede ba? Ang sakit na sa tenga ng boses mo. Ipinag-cruise niya ang kamay, sabay irap sa supladong si Kian. Di hindi na siya magsasalita kung ganun. Nakapangalumbaba si Stacy sa bintana ng sasakyan at hindi niya nanilingon ng binata. Siyempre, kinakabahan at natatakot siya. Tsaka ngayon lang nangyari sa kanya na may humahabol at binabaril sila. Buti na lang at isa na lang ang natira. At bago pa makasunod, nakaalis na sila sa mall. Napagod siya kakatakbo tapos magmamaldito lang ito. Kung hindi lang sa kanya baka nasa morgue na ito ng hospital for sure. Ni hindi siya nakapagpalit, ni hindi niya nasulit ang gala niya kasi naman may mga kaaway pa lang mukong na ito. Sasama-sama pa sa kanya, nadamay patuloy. Baby, maya-maya narinig ni Stacy ang tinig nito. Hindi niya nga ito pinansin. Hey, galit ka ba? At syempre galit. Sinong hindi? Kung kamuntik na siyang pinaglamayan. Pero kahit gusto itong marahin ni Stacy, mas pinili niyang manahimik. Hindi niya papansinin. Di ba nga't sinabi nitong maingay siya? Malayo na sila sa mall. Mabilis pa rin ang takbo ng sasakyan nitong dala. Nanatili siya sa posisyon at hindi pa rin sumasagot. Galit ka ba? Naramdaman niya ang kamay nito na pilit siyang inaabot. Mas isiniksik pa nga niya ang sarili sa dingding ng kotse para hindi siya mahawakan. I'm sorry, okay? Hey, tahimik pa rin siya. Malagkit ang kanyang pakiramdam. Paano hindi pa siya nakakapagpalit? Ni hindi siya nakapagpalit sa shop kanina. Nagmamadali sila at nandun sa loob si Kian. Aba nag-iingat lang siya. Baka alugin na naman siya. Buwisit talaga tong taong to eh. Tumigil ang sasakyan sa tabi ng highway. Hindi niya rin ito nililingon. Pero narinig niyang bumukas ang pinto. Wala siyang pakailam. Pero biglang napatili si Stacy nang kamuntik na siyang mahulog nang biglang bumukas ang pinto kung saan siya nakasiksik. Sinamaan niya ng tingin si Kian. Buti at sinalo siya dahil kung hindi, tapos nalaglag siya. Bubugbugin niya talaga ang taong to. Hindi pa rin siya nagsalita. Naroon ito sa tapat ng pintuan at nakatitig sa kanya. Sorry na. Kumunot lang ang noo niya at nang lilipat siya ng tingin sa kabilang bahagi, bigla namang hinila siya palabas ni Kian. Kahit bisit na bisit, hindi siya nagsalita. Baby naman, kausapin mo naman ako. Sorry na okay? Hinalikan at niyakap siya pero para lang tuod si Stacy at walang reaksyon. Sigurado ka bang ayaw mo magsalita? Are you sure about it? Hindi pa rin siya sumagot. Ngunit gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ni Stacy nang bigla siya nitong buhatin. Binuksan nito ang backseat at inilapag siya doon ni Kian. Kian? Anong gagawin mo? Huwag kang magsalita. It's okay baby. Stop talking. Kian, tigilan mo yan. Ang tindi ng sikat ng araw. Nasa tabi tayo ng highway. May mga dumadaan, Kian. Wala akong narinig baby. Hindi kita naririnig. Baka nakakalimutan mo Kian. Hindi pa ako nakakapagpalit. Pero hindi pa rin ito nakinig. Pumasok ito sa backseat at titig na titig sa kanya. Stacy, mabuti naman at dumating ka na apo. May mga naghahanap sa'yo kanina dito. Napaayos ng tayo si Stacy. Nananakit ang balakang niya. Kaso kailangang maging normal ang lakad at baka mapansin ng kanyang lola Dahlia. Sino daw pula? Ay hindi ko alam pero may iniwan silang karton. Po? Anong karton? Pagpasok niya ng teres, nakita niyang isang small size na karton. Naroon sa ilalim ng upuang kahoy sa teres. Kian, iho, kumain na ba kayo? Nagluto ako ng tanghalian. Kaso, ako lang ang kumain dahil umalis itong si Stacy. Sinamahan mo ba siya? Tumango ito't nagmano sa lola ng dalaga. Hindi natatanggal ang tingin ni Kian sa binubuksang box ni Stacy. La, pakikuha nga ho ng gunting. Tumalikod naman ang lola niya para sumunod. Mas lumapit si Kian. Parang may tumutunog sa loob ng box na nakapatong sa hita ni Stacy. Biglang nanlaki ang mata ni Kian. Malakas na napasigaw ang lalaki na nagpatigil kay Stacy sa pagtanggal ng mga tape ng box. Mas nagulat pa ang dalaga nang bigla iyong hulihin ni Kian. Takbo! Pagsigaw ni Kian. Itinaas nito ang hawak na box sa kamay at malakas na ibinato sa malayo. Habang pahulog mula sa ere, binaril iyon ng binata. Yumanig ang buong paligid nang sumabog ang box.
Niyakap ni Kian si Stacy habang nakalagay sa tenga ng dalagang kamay nito. Biglang tumulo ang mga luha sa mata ni Stacy. Nanginginig ang buong katawan nito sa takot. Ano yon? Hiyaw ng Lola Dahlia niya nang makalabas. Napanganga ang matanda nang makitang dinaanan ng pagsabog. Ubos ang tanim ni Stacy ng mga gulay sa tapat ng bahay. Sus Mariosep, anong nangyari? Nanginginig na sabi ng matanda. Lola, pumasok na po muna kayo sa silid. Hayaan niyo na po muna si Kian ang magayos nito, Lola. Yung box sa loob po nun ay bomba. Kahit si Stacy natatakot, pero pinatatag niya na lang ng pilit ang sarili para pakalmahin ang kanyang Lola Dahlia. May sakit ito sa puso, kaya kailangang hindi siya makitaan ng pagkatakot upang hindi ito nervyusin ng husto. Aayusin po ni Kian ang lahat, Lola. Ito ang tubig, uminom po muna kayo. Kalmadong sabi niya rito habang nasa kwarto ang matanda at nakaupo sa kama. Kumalma lang po kayo laha, baka mapano po kayo. Sabi niya ulit, tumango ito sa kabila ng mabigat na paghinga. Napakalma ni Stacy ang kanyang lola. Lumabas ito para balikan si Kian. Ngunit 3 lalaking nakasuot ang bumungad sa kanya kasama ang binata. Patungo sa sasakyan ng mga ito sa tapat ng kanilang bakuran. Tinawag niya ang binata. Lumingon ito at pinauna ang mga lalaki. Tumakbo patungo rito si Stacy. Laking pagtataka ang umukit sa mukha ng dalaga kung saan ito pupunta. I need to go. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Idadamay nila kayo ni Lola Dahlia kapag nagpilit ako manatili sa tabi mo, baby. Aalis ka? Babalik ako, promise. Nagsisimulang manlabo ang mata niya. Pero hindi hinayaan ni Stacy na tumulo ang mga luha roon. Kahit hindi ka na bumalik, kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Aayusin ko to. Babalik ako. Ayoko lang na madamay kayo ni Lola sa gulong to. Mahal kita, baby. Babalik ako pangako. Umalis ka na. Huwag mo na ring sabihin yan. Dahil mahirap umasa kiyan. Hindi ko alam pero God knows. Sinubukan ko na huwag kang gustuhin. Namilog ang mata ni Stacy nang sakupin nito ang nakaawang niyang labi. Pagpikit niya, kumawala ang luhang nagtipon sa mata niya. Ang hirap mong iwan. Sabi nito pagkabitaw sa kanya. Tinawag nito ang mga lalaki. Itago niyo muna si Lola Dahlia. Dalhin niyo sa safe house. Susunod kami ng asawa ko. Natameme ang mga lalaki. What are you waiting for? Move! Singhal nito. Doon lang din gumalaw ang mga ito. Sinabi sa kanya ni Kian ang lahat. Habang pauwi sila kanina na isa itong dating boss ng sindikato. Pero dahil sa mga taong nagtraidor dito, ay nanganganib ang buhay ni Kian. May isang bagay itong pagmamay-ari na ito lang ang may hawak. Yun ang nais makuha ng mga taong humahabol sa kanila kanina. Stacy, saan tayo pupunta? Si Kian ang lumapit sa lola niya na akay ng isang lalaki. Lola, magbabakasyon ka lang po muna. Don't worry, sila po ang aalalay sa inyo doon. Paano si Stacy? Ako na pong bahala sa kanya, Lola. Ingat kayo ha. Ingat ka, Stacy, apo ko. Sinundan nila ng tingin ng matanda. Pag-alis ng mga sasakyan, bumaling si Kian sa kanya. Tayo. Of course, sasama ka sa akin. Pero, pwede bang maligo muna ako, Kian? Tumawa ito. Sure, pero kasama mo ko. Seryoso ka? Hindi mo na nga ako tinantanan kanina pa tapos uulit ka na naman? Kian, ano ka ba? Ibaba mo ko. Anya, nang bigla siya nitong buhatin. Nasaan na sila? Nasa San Simon pa rin, boss. Puntahan nyo at tapusin na to dahil nakapending ang lahat ng produkto. Dahil sa hayop na Kian na yan. Yes, boss. Yung babaeng kasama niya. Lahat ng makita niyong kasama niya, isama niyo para wala tayong maging problema. Dalhin ang lahat ng mga tauhan na meron tayo para mahuli ng gagong yan. Opo, boss. At kailangan ko, bukas ng hapon, hawak na ninyo ang USB at ang ulo ni Kian. Dahil kung hindi, kayong lahat ang ipapapatay ko. Napalunok ang lalaking kausap nito. Kitang takot sa mata nito. Ako ang nagpalaki sa'yo, Kian. Ako ang nagbigay ng magandang buhay at kapalaran sa'yo. Pero sinira mo lahat dahil sa pansarili mong interes. Kung aalis ka na sana sa trabaho, umalis ka na lang ng tahimik. Pero dahil sa ginawa mo, may posibilidad na mawasak ang itinayo kong samahan. Dahil sa kagagawan mo. Nagpapanik ang lahat ng mga kasosyo ko sa samahan. Maraming kumalas, maraming natakot, at maraming nagdadalawang isip kung magpapatuloy pa ba. Dahil yun sa'yo,
Hangal ka, Kian. Kung akala mo'y hahayaan kita. Oo nga't umahon ka't nagbuyong. Oo, ako nga umahon at naghubog sa'yo. Pero mas mahalaga ang kita ko kaysa sa'yo. Sa kabilang banda, gabi na nang umalis ang dalawa. Ayon kay Kian, ay nasa safe house daw ang kanyang lola. Samantalang silang dalawa, didiretso ng Manila. Ayon kay Kian, kailangang siyang gumawa nun dahil alam ng binata na nakabantay na ang mga pulis para ito ay hulihin. Hindi niya naiintindihan, kaya kahit wala siyang alam, sumang-ayon pa rin siya na siyang magdadala ng USB sa NBI. Hindi na daw kasi maaasahan ng mga pulis dahil ang sindikatong kaaway ni Kian ay isang mataas na tao sa likod ng lahat ng to. Hindi makapaniwala si Stacy. Parang mga napapanood lang niya sa pelikula. Totoo pala yun. Akala niya sa mga movies lang ang ganun. May totoong pangyayari din pala. Mainilabas itong maliit na kahon. Parihabang kahon na kasing laki ng thumb. 1 inch lang din ang nipis nun. Sa loob ay isang maliit na USB. Hinuli ni Kian ang binti niya at tinanggal ang sapatos. Sa ilalim ng sapatos, sa mismong tapakan, isiniksik ni Kian ang USB drive matapos lagyan ng space ang ilalim nun gamit ang maliit na kutsilyo. Muli nitong ibinalik ang tapakan ng sapatos, tsaka nito ibinalik sa paa niya. Listen baby, hindi ko alam kung kakayanin ko sila. But I assure you, madadala kita sa NBI. Hanapin mo si Shadow Cosa Nostra. Tandaan mo, wala kang ibang pagbibigyan ng USB drive na yan, kundi siya lamang. Kinakabahan si Stacy. Bakit parang nagpapaalam si Kian sa kanya? Pakiramdam niya, sa mga salita nito, hindi na ito makakaligtas. Ayoko, bigla niyang sabi. Nagulat ito nang bumaba siya ng sasakyan. Umiiyak siyang tumatakbo patungo sa malapit na dalampasigan. Mag-aalas 8 na iyon ng gabi. Humampas ang hangin sa kanyang balat. Nakaramdam siya ng panlalamig sa katawan. Maya-maya, may pumulupot sa kanyang balikat. Ang coat iyon ni Kian. Pinahid niya ang mga luha, pero hindi yata nauubos ang pagdaloy. Hindi iyon matuyo-tuyo. Ayoko. Kung hindi ka sigurado, Kian, ayoko na lang. Ayoko na lang na umalis tayo. Shh, tama na. Sinasabi ko lang sa'yo kasi ako lang mag-isa, baby. Wala akong kasama. Ako lang at marami sila. Eh di wag ka nang tumuloy. Kailangan kong gawin para matapos na to. Ba't Kian? Paano kapag nawala ka? Kapag napatay ka nila, paano na? Mas sumidhi ang pag-iyak niya. See? Wala ka maisagot. Kasi nga, iniisip mong hindi mo kaya. Bakit hindi ka magpatulong? Doon sa pangalan mo na sinabi, sa NBI. Sa kanila mo ipakuha. Dahil gusto kong tapusin si daddy na ako lang. Nanlaki ang mata niya. Natameme sa narinig si Stacy. Kahit anong mangyari, you need to trust me, okay? Here, kapag wala ka ng pagpipilian, patayin mo sila. Ayoko. Hawakan mo to, baby. Ayoko. Natatakot ako. Hindi mo kailangang matakot. Nandito lang ako. Tinitigan niya ito. Nanginginig pa rin siya. I love you. Trust me. I really love you. Ngunit bigla silang napalingon nang sabay na may umalingaw-ngaw na putok ng baril mula sa di kalayuan. Kian, run now. Tumakbo ka na. Kian, hindi ko alam kung paano magmaneho. Hawakan mo lang. Hawakan mo ng mahigpit, baby. Habang sumisigaw ito, may hinahagilap ito sa ilalim ng upuan ng driver seat. Dumagundong ang tibok ng puso ni Stacy nang tumambad sa harapan nito ang isang mataas na kalibre ng baril. Kian, hindi ako marunong. Dudungaw sana si Kian nang sumigaw ulit si Stacy. Hold it. Kagaya ng paghawak mo sa bewang ko, baby. Kung paano ka humawak sa akin kapag ginagawa natin yun, ganun din ang hawak mo. Huwag mo igagalaw. Gumigewang tayo, baby. Kian naman. What? Mas madali mong maiintindihan kung sa paraang yun ang gagamitin kong term. Kasi naranasan mo na. Sige na. Hawakan mo na. Dudungaw ako. Mariing napapikit si Stacy at napasigaw dahil sa lakas ng pagsabog. Bigla itong bumalik at siniil siya ng halik. Sige na, ako na dyan. 3 ang tumilapon na kotse. May 4 pa. Let's go. Hawak ni Stacy ang dibdib para silang nasa isang karera. Pati luha niya bigla na lang natutuyo sa bilis ng pagpapatakbo nito. Hold this, baby. Ha? Hindi ako. Hawakan mo ng mabuti. Kandong dito. Trust me. Mas makakabaril ka kung kakandong ka sa akin. Kian naman, mamamatay na tayo't lahat. Trust me. Sigaw nito.
Kaya kahit nag-aalangan, kumandong siya ng sapilitan kay Kian. Ito ang may hawak ng manibela, siya naman ang may hawak ng baril. Itutok mo sa unang sasakyan, asintahin mo ang gulong. Paano ko makikita? Sundan mo ang ilaw ng sasakyan nila. Sa gilid nun, doon mo ipatama. Kian, you can do it. Buong gabi tayo magpuputukan kapag nagawa mo. Wisit ka talaga? Sige na, patamaan mo na. Bigla niyang kinalabit. Sunod-sunod ang paglabas ng bala. Dahil isang uri ng Armalite ang hawak ng dalaga, dire-diretso ang putok nun. Nang sumabog, napahiyaw si Kian. That's my girl. Isang putok ka sa akin mamaya, baby. Ouch! Hiyaw nito ng kanyang pingutin. Puro kakabastusan. Nandito tayo sa buhay at kamatayan. Ipinasok ni Stacy ang ulo, ngunit may isa pang kotse ang nakasunod. Baby, may isa pa. Ano? Mayroon pang 3. Asintahin mo na. Gaya ng ginawa mo kanina. Kahit kabado, sumunod siya sa binata. Inasinta ni Stacy ang gulong ng sasakyan. Ilang putok din iyon nang muling tumambling ang kotse at tumama sa isang poste. Ngunit napatingin ang dalaga sa harap nang marinig ang mura ni Kian. Lilipad tayo, baby. Yuko! Mariing napapikit ang dalaga nang biglang paulanan sila ng bala mula sa unahan. May naghihintay na kalaban sa kanila sa unahan. Humiyaw si Stacy. Nasa kandungan pa rin ito ni Kian habang nagmamaneho ang binata. Basag-basag ang salamin ng front bago nila nalampasan ng mga kalaban. Baby, palit tayo. Ako dyan at dito ka. Ha? Faster. Hindi mo kaya ang M3. Kahit hirap na hirap ang kanilang kalagayan, nakaya pa rin naman nilang pagpalitin ang kanilang posisyon. Buti na lang at maliit si Stacy. Hawakan mo ang steering wheel, baby. Oo. Yung takot niya parang bigla na lang nagtago. Unti-unti siyang tumatapang dahil sa nangyayari sa kanila ngayon. Bago pa nakasunod ang mga kotse, 4 ang napasabog ni Kian. Isa na lang ang natitira nang muli silang magpalit ng posisyon. I am your father. How can you do this to me? Mas mabuti pang pinatay na lang kita kasama ng ina mo. Hindi na lang sana kita kinuha at sinama na lang kita sa kanya. Walang utang na loob. Ngumisi si Kian habang hawak ng 2 NBI agent ang daddy nito palabas ng mansyon. Tatakas pa sana ang hayop nitong ama, pero dahil kabisado ni Kian ang bawat parte ng bahay, hindi ito nakausad sa basement para makatakas mula sa ilalim patungo sa speedboat na naghihintay para gamitin paalis ng lugar. Ang underground na minsan na niyang napasok noon ang hindi alam ng kanyang daddy. Ang akala ni Kian, isa lang itong alagad ng batas, ang maprinsipyong general. Pero nang tumuntong si Kian ng 21, doon lamang niya lubusang nakilala ang kanyang ama. Ang ama na inidolo niya simula bata. Nagsimula siyang mamuhi rito nang malaman niya mula sa dating yaya na ang mami niyang pinatay ng kanyang daddy to claim his mother wealth at mas lumawak pa ang yaman nito sa sindikatong pinamumunuan. Para maging proud ang daddy niya sa kanya, ginawa niya ang lahat kahit pang naging leader ng sindikato. Tumagal lang ng 1 taon ng pagiging boss niya. Kailangan niyang pasukin para makakalap ng konkretong ebidensya upang matapos na ang malaking sindikatong pinamumunuan ng kanyang ama. He did, pero nalaman iyon ng daddy ni Kian at hinanting siya nito. Ang malaking bahay na tinirahan niya sa lugar ni Stacy ay lupa at pagmamayari ni Shadow, ang kanyang kaibigan, at ang NBI na kanyang pinagkakatiwalaan. Habang nagtatago ay gumagalaw ang mga tauhan ni Shadow para alamin kung sino o tama bang hinala ni Kian kung ang daddy niya ba talaga ang umambush sa kanya. At tama nga ang hinala niya, nila ni Shadow. Wala akong ama na mamamatay tao. Hindi ako nagsisisi na makulong ka, daddy. Dahil ito talaga ang kailangan mo para matapos ng kademonyahan mo. Ikaw ang salot sa mundong to. Ikaw ang satanas na makabagong panahon. I kill you. Then do it, old man. Akala mo ba hahayaan kita? Bitiwan niyo ako. Hanggang sa maisakay ito ng patrol, nagwawala pa rin ang kanyang ama. Ngayon, sigurado na siyang matitibag ang samahan nila. Lalo na at ang ama niya ang pinuno. Bahala na si Shadow sa mga sangay nito. Dahil nasa lalaki ang pinakamatibay na ebidensya na magdidiin sa lahat ng sangkot sa child trafficking, pagbebenta ng mga minors sa banyaga, pag-export ng mga babae para sa mga ibang lahi, ang gawaing kailanman hindi niya ninais na gawin. Thanks, Kian. No, thanks to you, bro. Paano? Ikaw nang bahala. Natawa si Shadow.
Nakatitig ito kay Stacy na kung saan naman ang tingin ng dalaga. Hinawakan ni Kian ang kamay ng dalaga kaya bumaling ito ng tingin sa dalawa. This is Stacy. Akin siya kaya tigilan mong kakatitig. Dahil kaya ko makipagsabayan sa'yo oras na inagaw mo siya. And I can even kill you kung... Paano ko naman gagawin yun? Mukhang in love na sa'yo yan. Natawa ang dalaga. Hi, I'm Shadow. Buti at napaamo mo to. Madali lang naman. Nagtawanan na lang sila. Good for you. Kailan ang kasal? Tiningnan ni Kian si Stacy. Mamaya, dadaan kami ng Kapitolyo para naman tuloy-tuloy ang honeymoon. Hoy, humalakhak si Shadow. It's okay. Ngayon ko lang narinig magsalita ng ganyan yan. Sige, Stace. Kian, we need to go. Nagsalute lang si Kian habang si Stacy naman may kasamang pagkaway pa. Ang gwapo ng kaibigan mo. May asawa na ba yun? Kumunot ang noo ni Kian. Hoy, nagtatanong lang ako, no? Guilty? Wala pa nga akong sinasabi, baby. Napahalakhak si Stacy. Pero seryoso, may asawa na ba siya? Hinawakan nito ang kanyang palad. Pinagdaop nito yon at dinala sa labi nito. Marahang hinalik-halikan. Masyadong pihikan yon. Maarte yun ng sobra. Gwapo naman kasi. Tinitigan siya ni Kian. Gwapo lang siya pero hindi ko naman siya type, no? Hinalikan muli nito ang kamay niya. Sino ang type mo kung ganun? Hinila niya ang palad na hawak nito, tsaka niya ipinulupot ng mabilis sa mga kamay sa leeg ni Kian. Ikaw, malambing na sabi ni Stacy, sabay nakaw ng halik dito. Ayoko ng ganun. Gusto ko ng ganito. Kian! Sigaw niya nang buhatin siya nito. Kalong ang talagang pagbuhat nito. Ipinulupot ni Stacy ang mga kamay sa leeg nito. Nababaliw na ako sa'yo. Alam mo ba yun? Gigil nitong usal. Hindi siya sumagot. Mas binigyan niya ng pansin ang labing sumusugod sa kanya. Nagmamadali si Kian paakit ng hagdan sa ikalawang palapag. Patuloy ang kanilang halikan habang patungo sa dulong kwarto. I love you, baby. Bulong nito. At nang mga sandaling yon, pinadama na naman nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Sobrang init ng kanilang pagmamahal. I love you, baby. Bulong ni Kian. I love you more, baby. Sagot naman niya. Ang lola niya, doon muna sa safe house. Susunduin na lang nila. Sa ngayon, pagsasawaan muna niya ang taong to.